i-discuss natin ngayon yung fuel injector naman tayo ngayon ng Honda Beat Fi. No, ito yun. Yung fuel injector na. Dalawang wire lang yan. Ang kaibahan sa Honda Fi tsaka sa Yamaha, lahat ng Honda na Fi, mayroong sensor yung wire niya. Ibig sabihin, kapag tinanggal ko tong Fi na to, magkakaroon siya ng engine check. Sa Yamaha, kapag tinanggal mo yung Fi niya, itong socket na to, di siya magkakaroon ng engine check. Wala siyang sensor sa socket niya. Ang Honda, mayroon, pag tinanggal mo to, magkakaroon ka ng engine check. Dalawa lang wire niya. Yung positive niya, fixed mode siya sa pag-on ng susian dito sa A. Yan, dito sa A. Ang negative naman ngayon nito, dalawa lang kasi wire nito, papunta naman dito sa ECM. Kaya dalawa lang, ang fixed mode niya is positive, ang variable command niya is negative. Ngayon ang struktura niya, ang left side nito, itong terminal na to, papuntang galing sa source ng positive niya, galing sa fuse A. Release yan pag on mo ng susian. May lalabas na positive dito, papunta dun sa left side ng terminal ng Fi. Ngayon, yung negative naman niya, manggagaling dito sa ECM. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa slot number 6. Kaya yan yung magagaling yan, command papunta dito. Ito yung magiging variable volts niya as negative. Kaya yan yung magiging struktura ng schematic niya ngayon. Meron tayong MS, ibig sabihin ng MS, milliseconds. At ang Fi natin ay isang pintuan lang yan, bukas, sara na relay. No? Magbubukas siya ng kaunti, magbubukas siya ng malaking opening niya para lalakas yung milliseconds niya, para lalakas yung mist niya. Kaya discuss natin ngayon kung paano natin dito troubleshoot kapag dito yung suspect natin sa Fi. Ang i-check natin dito kapag nag-troubleshoot tayo dito, yung gas pump, alam na natin kung paano mag-troubleshoot. Napunta dito sa Fi. Terminal, Fi, command ng fuse box, ng master key, command ng ECM kung nagba-variable volts tong linyan to. Yan yung i-check natin para ma-confirm natin kung sira ba yung Fi ng customer natin o hindi. Kaya ang unang i-check natin muna itong Fi muna. Kapag nag-check kayo ng Fi nito, para malaman natin kung goods to, unahin nyo muna yung resistance check. Dito tayo sa Omega kahit 20. 20 sa Omega sign, resistance check naman to. Yan. 20. Tapos, itong dulon to, kahit baliktaran, walang problema. Itong dulo ng terminal, dalawa lang to, kahit baliktaran, walang problema. Kahit magsaksak kayo ng positive tsaka negative dito, baliktaran, wala rin problema. Kaya check natin siya ngayon kung magkano ilalabas. Dapat ang lalabas sa kanya 12 o kaya 13 sa resistance check. Ayan. Ang lumabas sa kanya is 12.8. 12.8 ibig sabihin goods na goods yung Fi natin. Goods na goods to. Yan yung pag-check ng multitester natin gamit yung ohms test, resistance test. No? Umabot siya ng 12 to 13 dapat. Ngayon kapag di nyo nakita yung reading na yan, nasa range lang siya ng 8, 10, pababa ng 12, ibig sabihin may problema na yung Fi natin. Huwag nyo nang linisin yan, huwag na kayong mag-troubleshoot dito. Alin man dito sa struktura na to. Kasi may problema na yung Fi natin. Ganun lang ka-simple troubleshoot ang Fi natin. I-resistance check nyo muna. Ngayon, halimbawa naman na goods naman to, goods naman yung Fi natin sa resistance check natin na umabot siya ng 12 to 13, good siya. Ang titingnan nyo naman ngayon, gagamit kayo ng diagnostic tools. Titingnan natin ngayon yung MS niya, yung milliseconds niya. No? Basta goods na yung Fi natin, milliseconds naman titingnan natin. Ang average ng reading natin sa diagnostic tools, yung MS natin sa Fi is 2000. Pag bumaba ka dito, ibig sabihin, barado na ang Fi mo. Kaya linis lang kailangan natin doon. Linis lang para maka-average ka ng minimum of 2000 na MS mo dito makikita. Kapag binirit mo yung gas mo,
yung throttle, pag binirit mo yung throttle mo, tumataas tong 2000. Pag bumaba ka naman dito, may chance na barado lang siya. Kaya linisin nyo lang to sa ultrasonic natin o kaya sa FI cleaner machine natin. Linisin nyo lang to. No, kaya isa yun sa titignan nyo, yung gagamit na kayo ng diagnostic tools. Number 1 technique na yun. Pangalawang technique naman, paano natin troubleshoot to, ilipat naman kayo ngayon sa DC. DC 20 volts. Ayan, DC 20 volts naman kayo ngayon. Yung dalawang terminal na to, naka-on yung susian, i-check nyo ngayon to dito. No, naka-DC tayo, naka-DC. Kahit baliktaran, walang problema. Pag-check nyo ganyan, dapat magkakaroon kayo ng reading dito. No? Hindi katulad niya, no? 000. Kapag yan ang lumabas sa reading natin, ibig sabihin, isa sa linya na to, blanco. Isa sa linya niya, walang laman. Maaring walang laman yung negative o kaya yung positive niya. Kaya yun ang check natin ngayon. Pero dapat kapag inon mo yung susian at tinest mo to DC volts dito, dapat may lalabas dito. Mababa pa sa 12 volts dapat ang lalabas dito. Hindi 12 volts ang lalabas dapat dito ha. Mababa pa sa 12 volts. Ngayon para ma-check mo siya ngayon, kung goods yung variable command ng negative, i-fix mode mo siya ngayon dito, yung dalawa. Pag fix mode mo ngayon sa dalawa na to, saka mo bibiritin yung gas mo. Dapat yung volts mo dito, tataas habang binibirit ko yung throttle. Tataas dapat yung volts mo dito. Kaya kung makikita mo yon, ibig sabihin, maganda yung command ng negative mo as variable volts negative. Kapag di mo nakita ito na tumaas siya habang binibirit mo na nakasaksak sa itong dalawang to dito, hindi siya nagbabago yung volts niya, ibig sabihin may problema sa command mo ngayon dito, sa source ng command. O kaya may problema ngayon yung TPS mo. Kasi dito, hindi siya nagba-variable volts. Kagaralgal yung motor ng customer natin. Kaya ganun na siya ka-simply troubleshoot yung mga FI natin. Kaya check nyo to, MS, kung may diagnostic tools kayo, check nyo itong variable volts ng negative at i-check nyo lang yung resistance checks natin. O kaya maaaring linis lang din kung goods naman siya sa resistance check natin dito. Kaya ganun lang pag-check ng lahat ng klaseng FI, ganun lang pag-check.